Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, mga kanalays. Si VP Inday Sara Duterte, ang ating Vice President sa Sumampalan, ay talagang dinidinay ho. Hindi ho inaamin, nakakilala niya ho itong si Ramil Madriaga. Na kung saan itong si Ramil Madriaga nagpasa ho ng affidavit sa ombudsman. Na kung saan ang mga nakasulat ho doon yung mga nalalaman niya hong hindi magaganda rito kay Vice President Inday Sara Duterte nung siya'y nanunungkulan parito kay Sara at sa pamilya Duterte. Wala naman kasi talagang aaminin ito eh. Ha? Ano pa ba ini-expect natin dito sa babaeng ito? Pakinggan natin. Kung anong gusto nilang sabihin, basta Mm. bahala sila kung anong gusto nilang sabihin. Basta ako, ang sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Narinig niyo yung sinabi niya? Bahala kayo kung ano gusto nyong sabihin. Basta ako hindi ko kakilala si Ramil Madriaga. Kung pag-aaralan ho yung ganung paliwanag, nasa moment na ho ng buhay niya itong si VP Inday Sara Duterte na wala na siyang pakialam. Parang nandoon na siya sa moment na pakapala na itong panahon na ito. Ito yung moment na kung ano man ang mabuking nyo, malaman nyo sa akin, i-insist ko sa aking utak, hindi yan lahat totoo. Kahit totoo. Nasagi ko patuloy. Nasagi ko patuloy ito. Nandun na siya sa moment na yun eh. Alam mo yung taong kahit alam niyang nangyari, totoo bang nangyari yan? Ginawa mo yan? Kahit alam niyang nangyari, ginawa niya yun. Talagang i-insist niya sa utak niya, hindi nangyari yan. Hindi totoo yan. Nandun na si VP Inday Sara Duterte sa moment na yon. Bukod ho sa ginawang affidavit ho ni Ramil Madriaga laban ho kay VP Inday Sara Duterte sa mga nalalaman niya hong baho rito, ang una hong nagpasabog ho niyan itong vlogger na si Pebbles Cunanan. Kaya nung nalaman ho ni Pebbles Cunanan na itong si VP Inday Sara Duterte dinideny, nakakilala niyang personal si Ramil Madriaga. Pero ang dami hong kasi sa social media na magpapatunay na talagang magkakilala sila eh. Video, picture. Itong si Pebbles Cunanan nag-strike again. Binasag ho ulit itong si VP Inday Sara Duterte, nagbigay ho ng mga ebidensya na kung saan talagang kilala ho ito ni VP Inday Sara Duterte, itong si Ramil Madriaga. At ganun naman talaga ang mga nakasulat din sa mga affidavit ni Ramil Madriaga. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Ito. Ramil Madriaga na naman. At nung inauguration niya, 4,000 daw yung taong nanood. Oo, 4,000. Pero yung invited talaga sa dinner mo is parang nasa 150 lang. Yung merong mga invitations. Diba? Alam mo, ikaw talaga, champurado girl. Ang dami nang tawag sa'yo, champurado, Sarah Mau, Mary Grace. Napakasinungaling mo. Okay, umpisahan na po natin siyang basagin. Hindi raw invited si Ramil Madriaga ha. Okay, tingnan natin. Ayan, basahin natin. Good day. Miss Dr. pa ang tawag niya, Dr. Madriaga. The attached guidelines serve as your invitation to the inauguration of Vice President-elect Sara
Z. Duterte, respectfully requesting for your confirmation by June 13, 2022, RSVP Sejen Group at 0917049985 or at this email address. Thank you. Very truly yours, Vice President-elect Sara Z. Duterte's inaugural team. Ano yan? Bakit merong invitation si Ramil Madriaga kung hindi mo siya kilala? Diyos ko talaga, alam mo, nung nagsabog ng kasinungalingan ng ang Diyos, sinalo mo lahat. Oo, no? Bukayo! Bukayo na naman ang Vice President na gustong maging presidente. Ano ka ba? Diyos ko, marami pa akong resibo. Hindi ka lulus. Teka muna. Ayan ho, mga kababayan, naglabas ho ng patunay, resibo. Itong si Pebbles Cunanan or Pebbles Talaquera na kung saan, ito talagang si VP Inday Sara Duterte. Kilalang kilala, personal. Itong si Ramil Madriaga. At ganoon naman din talaga ang sinasabi ni Ramil Madriaga sa kanyang affidavit na kung saan, talagang naging tauhan siya ng pamilya Duterte. At ngayon, ipinasya na kay VP Inday Sara Duterte. Pinasya siya. Kasi nangyayari yung gano'n yung matagal ng tauhan ng pamilya, tapos naglaki na yung mga anak mo, yung mga ibang tauhan mo, ipapasya mo na dun sa mga anak. Ganyan yung nangyari kay Ramil Madriaga. So, marami talagang alam to si Ramil Madriaga. Kaya, inilahad niya ho yun lahat sa kanyang mga affidavit. Siyempre, ano pa ba ano pa ba ma-expect natin dito? Talagang i-deny ho ni Ramil Madriaga, ni VP Inday Sara Duterte yan. Kasi pag sinabi niyang, kakilala ko talagang personal yan. Di parang pinatotohanan niya na. Parang inilaglag niya na yung sarili niya. Na totoo yung mga na isinulat ni Ramil Madriaga sa kanyang affidavit. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong si VP Inday Sara Duterte, nasa moment na siya ng buhay niya na kung saan, kahit totoo na yung mga sinasabi laban sa kanya, isasaksak niya sa kanyang utak na hindi totoo yan. Hindi nangyari yan. Hindi ko kilala yan. Parang wala na siyang pakialam sa paligid niya. Parang ang nagiging puhunan na ni VP Inday Sara Duterte sa kanyang buhay ngayon, pakapala na. Nandun na siya sa moment na yon. Ha? Sa akin, promise. Eto pa. Okay. After ng mga panunumpa mo bilang isang vice president, nagkakawin mo yung trabaho mo, churut sa harap ng 4,000 na tao. Yung 4,000 na tao na sinasabi mo, yun yung mga taga Davao. Yun yung sa labas. Diba? Okay. Wag muna to. Hindi ko muna sasabihin sa inyo kung sino yan. Ayan. Ayan yung sinasabi mong 4,000 na tao ang invited sa inauguration mo. Kaya kung nandun man si Ramil Madriaga, dahil nga 4,000 na tao, kahit sino pwede magpunta. Pero dito sa harapan, ito yung 100 plus na mga VIP. Ayun makikita nyo dyan, may barikada. Screenshot nyo, i-zoom nyo, may barikada, hindi pwedeng pumasok. Yung mga VIP nandito, nandun naman yung mga taga Davao. Ngayon, nung gabi na, nung dinner na, dapat ipinakita mo Sara Duterte na pinapakain mo yung 4,000 na sinabi mo na invited sa Kasi syempre, mga kababayan, kung ano lang naman sabihin ni VP Inday Sara Duterte, syempre, halimbawa may reporter, tatanungin yung si VP Inday Sara Duterte, kilala niyo ba si Ramil Madriaga? Hindi ko kilala yan. Ba't may mga picture kayo? Kasi ganyan, ganito yan. Kung ano lang naman ang sabihin ni VP Inday Sara Duterte doon, yun lang, pipick upin lang naman ng press yan, tapos ibabalita. Wala naman nangyayaring investigasyon, no? Hindi naman siya iniimbestigahan ng reporter. Hindi naman siya kinocross-examine. Iba sa korte, katulad niya, nagpasa ho ng affidavit itong si Ramil Madriaga sa ombudsman. Siyempre, mga ganong klaseng paliwanag, hindi na po pwede.
Kumbaga yung paliwanag niya, pampress lang yan. Wala. Ha? Kaya nga ginagawa nito ni Pebbles, dinidibang siya. Pinatototohanan ni Pebbles na talaga kilala mo si Ramil Madriaga. Tuloy natin. Inauguration mo, hindi mo pinakita. Eto ngayon, kung hindi talagang kasama si Caramil Madriaga sa sa inauguration mo at nakinood lang siya, ang katabi po ni Caramil Madriaga ay si Cabsec. Alam nyo na yan kung sinong Cabsec ang sinasabi ko. Yan yung sinasabi ko na, hoy mga DDS vloggers, tanongin nyo kay Cabsec, ang nag-form na maisog na si Cabsec Evasco. Cabsec Evasco, Cabinet Secretary Evasco. Kung sino sa buhay niya, si Ramil Madriaga. Ayan o, magkasama silang dalawa. At diyan, yung dinner. So, hindi mo pa rin siya kilala. No? Hindi mo pa rin kilala yung president ng isip na tumulong sa'yo nung eleksyon. Mali rin kasi style nito ni BP Inday Sara Duterte. Tanga rin kasi talaga. Kung ako sa kanya, inamin niya na lang. Kilala ko naman talaga si Ramil Madriaga. Bilang tauhan namin. Tauhan ng tatay ko dati. Then pinasa sa akin. Pero hindi ibig sabihin yung mga sinasabi niya totoo. Ang problema kasi rito kay BP Inday Sara Duterte, kaya mas lalo siyang nabubuking na sinungaling. Lahat talaga, wala siyang inaamin. Lahat talaga wala siyang inaamin. Isipin mo, lahat na lang sa'yo, lahat ng pinaparatang sa'yo, hindi totoo. Pwede ba yun? Wala man lang tatama. Wala ka ba advisor? Tanga rin kasi kayo eh. Kahit pa paano minsan, may inaamin ka, konti. Kahit ilang porsyento. Para lumalabas, hindi na lang lahat dinideny mo. Lahat na lang lahat na lang hindi totoo yan, hindi ganyan. Ibig sabihin, magmula nun, hanggang ngayon, wala mo lang totoo, kahit isa. Parang kalokohan na, di ba? Kung iniba mo man lang, kilala ko talaga yan, tauhan ko yan. Binigay sa akin ng tatay ko yan. Pero yung mga sinasabi niya, yung sa affidavit, hindi totoo yan. Baka nagagamit ng mga kalabang ko. Tuturuan pa kita. Mahina ka sa... wala ka ba siguro may advisor ka man. Kaso siguro mga tanga rin mag-advise. Okay mga kababayan, kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.